ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na Ama, ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Pagkain natin ang bawat isa, magandang umaga. Minsan mapapansin po natin sa buhay natin, meron na tayong lahat. So wala na tayong iba pang hihilingin. Pero parang may kulang pa. So may kakulangan pa rin. At doon sa kakulangan na yun, ang sa ating puso, hindi natin alam kung anong ilalagay natin, kung anong ipapasok natin upang ito'y maging buo at higit sa lahat ay maging ganap. So sa pagbasa ngayon, iyahatid sa atin ng simbahan kung sino ang makapagpupuno ng kakulangan ng buhay natin. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Sa pamamagitan ng mga pagbasa at tuloy ng mabuting balita na iyahatid sa atin, nakikita natin ang kahalagahan na magpupuno sa kakulangan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumaban ng kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabibigyan sa lahat ng mga aking pagkukulang at sa inyong mga kapatid na pagkukulang sa Panginoon natin. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumami tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga kapangyarihan, ninilingan mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw.
hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napawawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pangmuno at mga kasiwang mag-ilim, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin na sa makalagit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawala at hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na ito, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin, biga sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa at walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan. Sa bayang ito, hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mo ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humihiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan sa iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo'y pag-unawa at katalinuhang umato. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan ng walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga sumusunod pa sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginutpilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting itutulot ng bigay mong kautusan. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay.
Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang uktod. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay tulong ito sa wala pang karanasan. Pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulang mulabay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging pangalan natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya naman binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsayo ang lahat bilang pagpapagay sa pagpapagay. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo.
at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ang araw ng Panginoon upang tayo ay magkatipon at higit sa lahat ay sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. So ngayong araw nito, lalo tingin sa Ebanghelyo natin ang panibagong talinghaga. Ito ay talinghaga na tumutukoy sa kayamanan at perlas. So sinasabi dito sa mabuting balita, ng panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos. Ang itinuturo ni Kristo ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ito ang pangatlong tinatawag nating parable o talinghaga sa pagtuturo ni Jesus upang ituro sa kanyang mga alagad ang tungkol sa talinghaga ang tinatawag na kaharian ng Diyos. So, noong mga nakaraang linggo, 2 linggo narinig natin ang tungkol sa talinghaga. At ito ang isa huli sa 3 talinghaga sa pagtuturo ni Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya narinig natin sa mabuting balita ang talinghagang ito sa pamamagitan ng paghahambing ng Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad sa kayamanan at mamahaling perlas. So tingnan natin ang Ebanghelyo, anong ginawa. Nung natagpuan niya ang kayamanan, anong ginawa niya? Nahukay niya. So nung mahukay niya yung kayamanan, tinabunan niya muli yun. At pagkatapos, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang lupang iyon ng may kayamanan. Sa ikalawang kwento, ipinakita sa atin isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. At na makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, siya'y umayaw at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas. So ipinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian upang mabili at makuha ito. Ganito rin ang ginawa ng taong nakakita ng mamahaling perlas. Ano po ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, kung matatagpuan lamang ng tao ang Diyos sa kanyang buhay, anong gagawin niya? Tatalikuran niya ang lahat. So ang kayamanan at ang perlas ay kumakatawan sa Panginoon. At kapag natagpuan natin yung kayamanan at perlas, baliwala na ang mga bagay nito na binibigit natin. So, kung titignan natin, ano ang ibig sabihin nito sa buhay natin? Ano ang tinatawag na aral nito sa buhay natin? Balikan natin ang unang pagbasa. At ang pagbasa nito ay mula sa unang aklat ng mga hari. At ano ang napakinggan natin sa unang aklat ng mga hari? Nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip. At ano ang sabi ng Panginoon kay Solomon? Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Wika niya. Ano ang hiniling ni Solomon? Hiniling ba ni Solomon, ang mga bagay na walang katuturan? Yamang hindi ka humiling, sabi nito ng Panginoon. Panginoon, bagamat ako'y bata pa, walang karanasan, pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayan ito na hindi mabilang sa dami. Anong hiniling niya? Bigyan mo po ako ng pusong maunawain
ha? At marunong kumilala sa masama at magaling. Tingnan natin kung anong hiniling niya. Pwede niyang hilingin, sinabi dito sa unang pagbasa, yamang hindi ka humiling ng para sa iyong sarili, ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at tinatawag na katalinuhang humatol. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin ng Panginoon, ano ang ihihilingin mo? What are your wishes and prayers before God? Sino ang humihiling ng kayamanan? Sino ang humihiling yumaman? Salamat sa Diyos at wala. Sino ang humihiling na sana hindi na ako magsisinungaling? Wala. So let us see our own selves, let us see our own lives. What are the content of our own prayers before God? And right now, the first reading is teaching us on how to make our own prayers before God. Akala natin, ang mga bagay nito na hinihiling natin, ang mga pagbibigay sa atin ng tunay at ganap na kaligayahan. Pero, hindi po. Hindi naman sa naranasan po. Pero ayon sa mga taong naranasan na ang lahat, they have everything in life. They have all the treasures. Pero tanungin mo sila, may kulang pa. Pagka laki-laki man ang bahay mo, pero may kulang pa rin. Pagka ganda-ganda man ang sasakyan mo, after a week, may kulang pa rin. Hindi ganap ang kaligayahan. Pero tayo, ano inaasam natin? Malaking bahay, maraming pera, magandang sasakyan, no? But once na nakamit natin ang mga bagay nito, may kulang pa at may buwang pa na hindi natin mapunan kung ano ang ilalagay natin upang maging ganap ang ating kaligayahan, maging ganap ang ating tinatawag na kaligayahan sa buhay natin araw-araw. Titingnan natin, merong isang palabas, ewan ko kung napanood nyo na ito, no? Yung Aladdin. Sinong nakapanood nito? Siguro yung mga bata lang. Ha? Pero have you seen that movie? No? Ano ang kwento ni Aladdin? No? So, kapag nanonood kayo, siyempre, kailangan ina-analyze nyo rin, pinapanood nyo. Hindi yung nanonood kayo, nagtutulog lang kayo. No? So, o kaya kumakain kayo, passport, no? So, yung Aladdin, anong kwento nito? May isang genie. So, nakuha niya yung tinatawag na, anong tawag ko sa nakuha niya? Parang lampara. At may lumabas na genie. At ang sabi ng genie, you have 3 wishes. Ngayon, nag-wish si Aladdin. Ang unang wish niya, ang kayamanan at karangyaan sa buhay. That is the first wish. Ikalawang wish niya, kapangyarihan. Bakit? Sapagkat nagpanggap siya prinsipe dahil may gusto siya doon sa prinsesa. Pero sa huli, to make the story short, ipinakita na ang mga ito ay hindi tunay na nakapagpaligaya sa Kanya. Ang kailangan pala ay kababaang loob, makatotohanan at
paggawa ng mabuti upang tunay na maging maligaya. So hindi niya nakita sa kayamanan at karangyaan at hindi niya nakita sa kapangyarihan. Ang kailangan pala, kababaang loob, makatotohanan at paggawa ng mabuti upang tunay na maging maligaya sa buhay. Kaya ang naging huling wish niya, ano yung huling wish niya? Ay ang ganap na paglaya ni Jenny. Anong ibig sabihin nun? Ang paglalarawan ng pagtulong sa kapwa. Kaya si Jenny nakalaya. At doon, nakamit niya at natagpuan ni Aladdin ang tunay na kaligayahan. At ang nangyari, tinanggap siya ng hari at ng prinsesya. At siya ay naging tunay na prinsipe. Ngayon, nasaan ang tunay na kaligayahan? Nasaan ang tunay na kaligayahan? Alam niyo kung nasaan? Nasa katabi mo. Mukhang ayaw niyo maniwala. Nasa katabi mo ang tunay na kaligayahan. Wala sa binto, wala sa pera, wala sa bahay, wala sa paramihan, wala sa ganda ng suot, kundi matatagpuan mo sa katabi mo. Sa papaanong paraan? Kung siya ay mapapangiti mo. Tingnan mo, nung umiti siya, ano ang ibinalik mo sa kanya? Ngiti rin. Bakit? Sapagkat ang ibinigay mo ay ganap na kaligayahan. Ngayon, ngitian mo ulit. Hindi tawanan, ha? Ngitihan. Ha? So sa mga tuwid, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan natin sa kapwa natin. Kung paano natin siya binibigyan ng tunay at ganap na kagalakan. Wala sa kayamanan at wala sa material na bagay. Alam niyo po, ang pagiging santo o santa ay hindi sinusukat kung paano ka magdasal. But I am not saying mali ang pagdarasal. Ang santo at santa ay hindi nasusukat kung ilang beses kang nagdarasal ng rosaryo. Ang santo at santa ay hindi nasusukat kung ilang beses kang nagsisimba sa isang araw. But I am not saying all those things are wrong. They are the ways, pamamaraan, upang makita natin ang kapwa natin, upang maramdaman natin ang kapwa natin. No? Kaya kapag tayo nagsisimba, kaya sinasabi ko, let us greet one another, good morning. Upang makita natin ang kapwa natin. Upang maramdaman natin ang katabi natin. Hindi dahil gusto mo siya, hindi dahil crush mo siya. No? Upang maramdaman natin na may kasama ako. Na ang nararamdaman ko ay nararamdaman din niya. Sapagkat ang pagdiriwang ng misa ay pagdiriwang ng komunidad. And we should be brothers and sisters to one another. Di po ba? Tuwing dumarating tayo sa misa,
Nag-aaway ba tayo? Kahit hindi kayo magkasundo, magpa-plastikan kayo sa loob. Di ba? Kahit naiingit ka doon sa isa, gagawa ka ng paraan because you want to show to the Lord that I would like and I want to change my life. And that is the effect of the celebration of the Eucharist. Sapagkat ang tunay na kabanalan ay masusukat sa paggawa natin ng mabuti sa kapwa natin. Ang tanong, ano ang iniisip mo sa kapwa mo? Ano ang iniisip mo sa katabi mo? At ano ang ninanais mo sa katabi mo? At kung minsan, kahit ang katabi mo ay kaaway mo, they are the enemies in your own heart. Hindi mo pinapakita, pero sa kalooban mo, kaaway mo siya. At yun ang mga taong plastic. So sa makatuwid, ang tunay at ganap na kaligayahan at kabanalan ay masusukat natin kung paano natin magpapagiting ang kapwa natin. Pwede natin silang pagitiin hindi lamang sa kayamanan. It can be our own time, our own talent, or in other way, sometimes our own treasure in helping our brothers and sisters. Amen. So, ngumiti tayo at ngitian natin ang katabi natin. Ito ang tunay na mga Diyos na tao. Kung ang tunay na kagalakan at kaligayahan ay ibinibigay natin sa kapwa natin. At ito ang tunay na kayamanan. Amen. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, be happy. Balay tayo lahat. Ngayon ay pakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. May kumawan namin ang ito. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo. Isa ang anak ng Diyos, ang Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Virgen. Pinagpamasahan ng Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng Pilipinas. Nalawan sa pagkakaroon ng mga tao. Nagbay ka ng araw ng buhay ng Pilipinas. Umakyat sa langit. Nalulo sa kanan ng Diyos ng mga pamilya sa lahat. Doon maglulang kayo ng pagtutuko sa nababuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng Diyos Espiritu Santo sa banal na samahan, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng muli at namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Mga kapatid, ipinagkaloob ng Ama sa akin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa natin ibahagi siya sa ating kapwa upang makita nila si Jesus at buong pagtitiwala natin ang dalangin. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Patuloy mo bang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Tugunan mo ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandonan ng pamilya, at ang mga nalulung sa droga, upang sila yung katamaan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero na
ng Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na may hatid ang mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Nawa, palaging ingat ka ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga may hirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Dalangin natin ang mga pansarili natin. Amang mapagmahal, hingin mo ang kahilingan ng iyong bayan, mapasa amin ng iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihan salita. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahati ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon lahat sa iyong pagkakamay, sa kapulihan niya at sa ating pagkinabangan at sa buong sabayan niya banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming inaganap na pagdiriwang iyong paglinga ay magtaguyod sa tanan at magbabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Manaming mga pangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbalik ngayon sa iyong pag-iliw bunga ng malasakit ng anak mong masunuri at ang Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa kasaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging dugo, ginawagan niya ang pinabay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman, noong matapos ang ulan, hinawakan niya ang kalis ng kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tiwag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami ang pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuplot sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Gustusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Leonora at tinawag mula sa daigdig ito nung siya'y pinyagang siya inakay sa ni Cristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na imakay sa ni Cristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at maging dapat at kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Maraming Maria na ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangalan at papuri sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nagagaling ng Diyos ng Puro ni Jesus na Panginoon natin sa Diyos, ipahayag natin ng lakas. sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungal ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasal. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa may. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Cordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inalayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang tama ay gagaling ka. Naway ingatan tayo ng katawan ni Kristo hanggang sumapit tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
tayo. Ama namin, mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang pupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please all be seated in the church announcement. Magkakaroon po ng kasalang bayan para sa mga hindi pa kasal sa simbahan or civilly married na nagnanais na makasal sa simbahan. Maaari naman po magpalista para sa paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Maaari po tayo napag-ugnayan kay Brother Cesar de la Cruz on mobile 701-49868 para sa karagdagang detalye. Enrollment for the catechism classes for the Filipino group has begun. Today, July 28, there will be a registration for level 6 to level 10, which will start at 9 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. On August 18, the registration will be for KG level up to the 10th level from 9 a.m. to 5 o'clock in the afternoon. Enrollment will take place at the Filipino Catechism Office, the Bishop Remoli Building. Children from 4 years old to 16 years old are encouraged to attend. The Filipino Catechism Group is also encouraging new volunteers to join the Youth Catechetical Year for 2017-2018. Those who are interested, please contact the Catechism Office. The next baptism seminar will be held on Monday, August 7 at 7:45 p.m. at the Sacraments Chapel. On Friday, August 4 is the first Friday of the month. Adoration will be conducted at 2 o'clock p.m. here at the main church. On the 5th of August, first Saturday of the month, we will conduct the Rosary with candlelight procession from the main church to the grotto. This will be after the 7 p.m. Mass, and we invite all parishioners to participate in this devotion. Charis Arabia is the spiritual magazine of the Vicariate. The July issue Arabia is now available. Those who have subscribed will collect their copies from the bookstore and the parish office. Our very own Father Rally Gonzaga has been appointed by His Excellency Bishop Camilo Balin as the new parish priest of the Catholic Church here in Qatar. Father Rally will be installed this evening at 7:30 p.m. here at the main church by, of course, His Excellency Bishop Camilo Balin. Let us all pray for Father Rally and his fruitful ministry, and we invite everyone to support and be here at 7:30 Mass this evening. This morning, ladies and gentlemen, we have the pleasure and honor to be with the presence of His Excellency Bishop Camilo Balin. Magandang umaga. So congratulations for your new parish priest, Father Rally. Not yet, but this evening. This evening, 7:30 Mass, I will install him as a parish priest. So we have the chance that your parish priest is a Filipino. Alhamdulillah. I hope that you will support him with your prayer and don't disturb him too much. Support him with your prayer, with your love, and be near him and collaborate with him. I'm sure that Father Rally explained to you very well the Gospel of today, so I don't add anything, just to tell you that the most important value is to be with Jesus.
this is the precious pearl, the treasure found in our life. So let us keep this treasure very precious to us. So let us be always near Jesus, with Jesus, and we shall be very happy in our life. To be near Jesus, we are near Jesus especially when He is in us, in the communion. In the Holy Communion, Jesus is in us. I noticed that almost all of you, after you receive the communion here, you make a reflection to the altar, or a reverence to the altar, or send the cross to the cross. No. You have Jesus in you. You make the reflection to whom? Jesus is in you. So you receive communion and you go straight. Don't be distracted by the reflection, by reverence, by sign of the cross. No need. The most important is not the reflection, is not the reverence, is not the sign of the cross. The most important is Jesus in you. So be attentive. You receive communion and you go speaking already with Jesus, praying to Him from your heart. Don't be distracted for other things, the reflections and mirrors and reverence. No. The most important treasure is Jesus, and He is in you, in the communion. So don't do anything. You receive communion and you go without doing anything, because He is in you. Okay? Inshallah. You have to see next time, if you do this or not. What I wanted to tell you is to stress the importance of the presence of Jesus in you, in the Holy Communion. Holy Communion is not a prayer, it's Jesus in you. So don't do anything, just remain with Jesus. Okay? So I wish you all the best with the new parish priest. Pray for him, and if you have a time, pray also for me. If you have a time. Salamat. Let us all stand for the prayer for the Lord. Let us all sing together. I renew my consecration to you and to your heavenly Father. Please accept me in love and honor, and use me as a wish to accomplish your desires on the earth. I consecrate to you myself wholly and without reserve. I am yours, my honor, my claim to all that I have is yours. Loving Mother, Zion, keep me and defend me as your property and your possession. So inanyayahan ko yung my birthday for the prayer. So ipanalangin natin ang mga kapatid natin ito na nagdiriwag ng kanilang katawan at palayo sila. Pagpala, aming Diyos, hinihiling po namin pasusan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, naway pagpalayo po sila at pagkain at pagkalooban ng lahat ng biyaya na kailangan nila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen.
We ask Father Rani to stand in the center. Let us all lay our hands to our beloved priest, Father Rani, as we pray over him. O Jesus, our great high priest, hear our humble prayer as we lift him up to you. Your beloved servant, your disciple, Reverend Father Rani, will be celebrating his birthday and whom you have anointed as the new parish priest of Our Lady of the Rosary here in Doha. We ask that you give him this day your presence in his heart, your holiness in his soul, your joy in his spirit, and let him see you face to face in the breaking of the Eucharist bread. Give him the deep faith, a bright and firm hope, a burning love, which will ever increase in the course of his discipleship in our parish. Holy Spirit, as you have given Solomon the wisdom, we ask as well to give him the wisdom, give him the power to carry on the work of Christ in this land that he needs him so much. That through you, he will be able to lead us into holiness as a continues to plant good seeds in our hearts and soul. Keep him in your fold and give him good health. We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns as eternal priest. Amen. Now I need more prayers. You pray for me as I pray also for each one of us here, so that we may build the real church, the church of Christ here in Doha. So let us pray for one another, let us encourage one another, and let us love one another as one community. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway magpalain kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu.
Espiritu Santo. Ang banal na misa ay ganap na humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Magkamagkamag po.